May sounds na ba ako? Okay, do have sounds? Okay. Sa tingin ko may sounds na, no? Okay na, mayroon daw. Okay, ladies and gentlemen. Ginagba, bakit parang? Ay, meron na. Kala ko wala pa. So ngayon, ang pag-usapan natin, isa na namang malaking pag-usapan ng mamamayang Pilipino. Sapagkat ito po ay makakaapekto sa takbo ng bansa natin. Ngayon, kung maganda pang takbo ng bansa natin, most likely gaganda rin po ang buhay ng lahat ng mamamayan. May sapat na trabaho, may sapat na kita sa bawat trabaho, at walang tao na naaapi, walang nabibigyan ng mga pabor na hindi naman deserve. Yan ang hinahangad natin na buhay sa Pilipinas. Ang tanong, mapupunta ba tayo dyan? The ultimate dream is for our country to become economically viable at dapat tayo ang magiging hari na ekonomiya sa loob ng Southeast Asia. Ang kalaban natin, Vietnam. Sa ngayon, ang problema ko sa Vietnam, mas mataas pa ang kanilang income kaysa Pilipinas. Nakapunta ako sa Vietnam noong July 2025. Nakapunta ako doon sa Saigon. Ang ganda ng Saigon. Wala kang makitang mga traffic masyado. At ang Saigon ay maluwang yung kalsada. At ang kalsada ang isang napansin ko roon na maganda bilang isang civil engineer. Sa Saigon, ang lahat ng mga kalsada po roon ay simento. At wala kang nakikitang crack. At wala ka rin nakikita na mga asfalto. Bakit? Ang ibig lang po sabihin, ang mga kalsada nila ay maganda pagkagawa yung mga simento at hindi na kailangan itago ng asfalto para makita ang mga biyak-biyak. So, yan ang pangarap ko sa Pilipinas. Mas malaki pa ang kita ng Vietnam. Sa Saigon ako pumunta, South Vietnam. Pero ang ganda. Matutuwa ka naman doon. Mataas naman ang respeto ng mga Vietnamese sa Pilipino. Kasi nung pumunta ako doon sa isang bilihan, nakita ko na mga kababayan natin na nagbebenta sa Green Hills ay doon nagkukumpra. Doon sila bumibili ng mga mamurang bilihin. Kasi mind you, ang nakikita ko po sa ekonomiya ng Vietnam, doon sila sa retail price, ay nagbebenta po sila doon ng mga tinatawag na mga high-end, mga deep pangalan ng mga bag, damit, lahat-lahat. Kung sabi mo, may Christian Dior, may LV, lahat-lahat nandun. At ang quality ng kanilang produkto ay mataas. Although hindi original. I tell you, hindi original. Pero napakaganda ng mga quality. At natutuwa ako, nung pumasok ako doon sa kanilang ikot-ikot, ang kilalang-kilala talaga ng mga Pinoy, mga Pinay. Ang tawag sa akin na, Kuya, dito kayo bili, mura. Ang gagaling nila mag-Tagalog. Ate, dito kayo bili, mura. Ganon po kagaling ang mga Vietnamese. Anyway, kinikwento ko na dapat umabot tayo sa punto na gano'n. And that fact, ang Vietnam po ay walang kalayaan kagaya sa atin na may kalayaan tayo. Ang problema sa kalayaan natin ay nagiging basihan pa para maraming malaya na magnanakaw. Mga politiko natin.
Baliwala po sa kanila ang magnakaw. Hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot na gumawa ng project na walang ginawa at kukunin ang pera. Presidente natin, magnanakaw. 100%, 100% na nagnakaw sa maleta, hindi lang isang ebidensya. Ang unang ebidensya na lumabas ay si Gutesa. Paglabas ni Gutesa, isa lang siya na ex-Marines. Bigla lang siya pumasok sa hearing ng Blue Ribbon Committee na hawak pa noon ni Lacson. Nakatestigo, lahat na sinabi, mga maleta, mga dineliver sa bahay ni Romualdez at sa bahay ni Bongbong Marcos. Nakatumistigo sa mga dineliver na mga pera kagaya yung specific na tao binanggit kay Edvic Yap. Eric Yap ng Benguet. Congressman Eric Yap na dating ACT-CIS. Nag-deliver ng 46 na maleta na ang laman ay 48 million bawat isang maleta. Yan ang sinabi niya. Lumabas naman si Saldico at mas hinigitan niya at kinumpirma niya na totoo lahat ng sinabi ni Gutesa. At dinamihan niya, nilabas niya mga maleta at may listahan pa. May listahan na mahigit 55 billion ang binigay ng mga malay-maleta. Yung na-collection sa 2 billion kada buwan. At may litrato pa ng mga bag na dineliver. At sinasabi ng kanyang abogado ni Attorney Roy Rondain na may mga video siya na binubuksan at binibilang ang lahat ng pera kung tama at ibinalik. In other words, eksaktong ebidensya. Ngayon dumating naman itong 18 dating sundalo. Ladies and gentlemen, ganito po yun, tuturuan ko kayo mag-assess ng isang kwento kung totoo o hindi. Kapag na-sense mo na yung tao nagsalita ay delikado siya, anyet nagsalita, yan po ay totoo. Si Saldico, siguradong kalabuso, siguradong baka papatay pa siya. Kung magsalita siya, anyet nagsalita siya. At alam niya na pati siya madadamay. At binanggit niya si BBM. Wala siyang binanggit tungkol kay Sara. Ang mga Marines, ganun din. Walang binanggit tungkol kay Sara. Si Gutesa, wala rin binanggit tungkol kay Sara. Puro mga BBM at mga Saldico. And yet, noong panahon na ini-impeach si BBM, bawal daw sa kanila gumamit ng ebidensya na bago. Nilabag ng mga congressmen ang batas ng House of Representatives impeachment rules na nagsasabi sa Section 4, paragraph Rule 3, nagsasabi na tingnan lamang kung mayroong laman na sinumpang salaysay ng pangalan ng verification. Na kung nagsasabi na nanunumpa ang nagreklamo na alam niya ang lahat ng reklamo, nabasa niya, nakasulat, at alam niya personal ang mga nabanggit doon, at lahat doon ay nakabase sa authentic na o totoong mga dokumento. Yan ang sinasabi. So, ganon din ang ginawa kay BBM. Nakapasa. Kay Sara Duterte, ganon din nakapasa kasi pareho naman na mayroong sinumpang salaysay na kung tawagin ay verification. Na kung saan nagsasabi na ang nagreklamo ay nabasa at naintindihan niya ng buong buo ang kanyang reklamo at ang lahat ng mga sinabi doon ay totoo. Personal niyang alam at base ang mga dokumento sa authentic documents. Pareho nakapasa. Dito, sa pangalawa, nagkaiba-iba. Sa kay BBM na impeachment na reklamo,
Hindi nila pinapasa. Ano ang sinasabi sa impeachment rules ng House of Representatives? Sinasabi lamang na mayroong sufficiency kung pagbasa mo sa reklamo at hindi mo na tingnan kung totoo man o hindi. Basta kay isipan, babasahin mong reklamo at kung nabanggit ang lahat na detalye na kailanganin at kung mabanggit at papatunayang totoo, ay impeach, tanggap na. Dapat ganon. Ganon din dapat ang batas kay Sara Duterte. Anong ginawa sa batas kagaya kay sa impeachment ni Marcos? Ang ginawa po kay Marcos ay hindi daw pwede na mag-rely lamang sila sa tinatawag na magbabasa-basa at kung nabanggit ang lahat ng kailanganin na mga detalye para ma-impeach. Ganon kay BBM. Ha? Hindi daw yan. Dapat ganon. Ang ginawa nila, hinanapan nila ng ebidensya ang lahat ng mga akusasyon. At nung nagbigay na ng ebidensya, ano nangyari? O, ito kay BBM ha. Ano mga akusasyon kay BBM? Tingnan natin mga akusasyon kay BBM. Ang mga akusasyon kay BBM, drugs, drug use at saka fitness to lead. Ibig sabihin, ang pagiging drug addict po ay labag sa crime, sa krimen. Kasi yung paggamit mo lang ng droga, pwede ka nang ikulong sa sala ng tinatawag na illegal use of drugs or use of illegal drugs. Pero may ebidensya, kapatid, na si Amy nagsalita. That is so far the best evidence. Aside from actual follicle test, the best evidence nga na si BBM ay addict, walang iba kundi ang kanyang kapatid mismo nagsasabi. Anong ginawa nila? Hindi daw yun ebidensya. Ganon po katarantado ang mga nagtumingin na mga members o kasapi ng House of Representatives. Hindi daw ebidensya kay Amy. Ladies and gentlemen, I would like to educate you. What is evidence? Ano bang ebidensya? Kung mga salita ang pagbabasihan, kung mga witness ang pagbabasihan. Sino ang dapat na witness ang iyong dapat asahan? Ladies and gentlemen, may tinatawag na hearsay. Lahat ng mga sinasabi ng witness ay hearsay. Maliban na lamang kung subukan mo siya sa cross-examination at ang mga sagot niya ay angkop sa ugali ng tao. Angkop, may lohika kung ano dapat gagawin ng tao na mailalagay sa kaparihong sitwasyon. Pangalawa, kung ang nagsasalita ay makikita mo na mapaparusahan siya kung siya ay magsasalita. Kay BBM, si Amy ba mapaparusahan kung magsasalita siya? Kung ano si BBM? Malamang hindi. Kasi kapatid eh. So, oriin na natin, kasunod na subok. Kapag ang pagsalita mo ay magdadala ng sobrang kahihiyan sa sarili mo at sa pamilya mo, and yet nagsalita ka pa, yan ay totoo. Sabi si Amy, nasisira pamilya nila dahil sa adik ang kapatid niya. And yet sinabi niya, anong ibig sabihin? Wala siyang ibang pakay kundi magsabi ng katotohanan at gusto niya lang magamot ang kanyang kapatid. Kaya mataas ang uri ng ebidensya, and yet binasura ng mga kakampi niya doon sa impeachment ni BBM. Katwiran nila, naghanap sila ng ebidensya, nang binigyan sila ng ebidensya ni Attorney Andre De Jesus, hindi nila tinanggap. Ano ang rason? Kung sa konsensya, hindi mo makonsensya yan. Kaya lang, nanaig ang kanilang
tinatawag na power of majority, yung tyranny of majority. Bumuto-buto ang marami, binasura ang reklamo despite the fact na mataas ang uri ng ebidensya. Pero during that time, hindi pa nga dapat hanapan ng ebidensya yung akusasyon lamang kay BBM sapagkat nasa estado pa lamang sila ng tinatawag na or hakbang na tinatawag na paghahanap kung may sustansya ba ang reklamo. Nakalagay mismo sa kanilang House Impeachment Rules na sapat na may sustansya ang isang reklamo kung nagbabanggit ito ng mga detalye na kung mapatunayang totoo ay impeach at guilty si Bongbong Marcos. Ano nangyari? Kung napatunayang totoo yun ang bagbanggit nila laban kay Bongbong Marcos, guilty si Bongbong Marcos. Bakit hinanapan nila? Ginawa na, hanapan natin ng ebidensya. O nang pinakita ng ebidensya, si Amy. Actually, pwede naman nila pagdating sa trial, pwede naman nila ipatawag ipasabpina sa drug test. Kasi impeachment naman yan, hindi naman yan ordinary case. So ano pang ginawa nila? Hinanapan nila ng ebidensya si Congressman Antonio Tinio, si Congresswoman Rene Luis Co, si Congresswoman Ilago Sara. At wala daw silang ebidensya para sabihin na nagnakaw sa flood control si BBM. Biro mo hinanapan? Bakit nyo hanapan ng ebidensya? Hindi pa naman yan ang proseso. Sa pangalawang hakbang, ang proseso ay ipagpalagay nyo kung totoo ang sinasabi na nagnakaw sa ganito ay impeach. Pero bakit? Hinaghanap kayo ng ebidensya. Hinanapan nyo kasi wala ng ebidensya. Ang problema ni Antonio Tinio ay hindi niya hawak. Nagsalita siya. Pagkatapos na binasura ang impeachment na reklamo niya laban kay BBM, nagsalita siya sa plenaryo. I have here an evidence consisting of the affidavit of Undersecretary or former Undersecretary Adrian Bersamin, and he says there that he talked with BBM through text message at meron siyang kopya ng text message nang nag-deliver, kumuha siya ng 8 billion na kinuha sa underground ng Diamond Hotel na dineliver naman ni Trigib Olivar at nanggaling naman kay Roberto Bernardo according to Senator Ping Lacson. May ebidensya siya, may affidavit siya, nakalagay ang screenshot ng kanyang text kay BBM. Akalain mo basura pa rin? Biro mo, hindi dapat hanapan ng ebidensya sa pangalawang hakbang. Pero hinanapan nyo. Kahit na hinanapan nyo, ipinakita, sinabi ni Tinio ganun, binaboy pa rin nila. Ganon. Ano pang ibang akusasyon kay BBM? Ibang akusasyon kay BBM ay yung pag-aresto kay Duterte na walang local arrest. Dapat dumaan sila sa tinatawag na korte. Dapat kumuha sila ng warrant of arrest sa korte natin. Hindi nila ginawa. Inaresto at itinapon sa dihig. Therefore, binayulate niya culpably ang ating Constitution sa Section 1, Article 3 na nagsasabi walang sinumang Pilipino o tao ang maaaring patayin, maaaring arestuhin, maaaring kuna ng kayamanan kung walang proseso ng batas. At maaari sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Kung sa English pa po, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Yan po ang nilabag ni BBM. Nung inutos niya, arestuhin si Digong at itapon sa dihig. Dapat dumaan yan sa local court. Hindi niya pwedeng sabihin na ang aresto, mandamiento na pinalabas ng ICC ay
pwede mong sabihin na valid at makapasa na sa tinatawag na pangangailangan ng Section 1 ng ating Konstitusyon sa Article 3 na nagsasabi no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Hindi pwede. Kasi pag sinabi ng Konstitusyon, without due process of law, anong law ang tinitingnan ng ating Konstitusyon? Law ng Pilipinas. Pwede mo ba makonsidera na law, ang law ng ICC sa panahon na yun, na hindi na tayo member ng ICC? Sagot, hindi. Bakit hindi na tayo member ng ICC? Sabi ni Jesus Palsis na Palsus in Unos, Palsus in Libus, graduate sa UP na abogado, palpak na abogado, si Atty. Jesus Palpak. Sabi niya, in Article 2, Section 2 of the Constitution, it says that the Philippines renounces war as an instrument of national policy and adopts the generally accepted principles of international law. Yan daw ay justification para arestuhin si Duterte at itapon. Dahil daw, irerespetuhin natin ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Mali, mali, mali ka, Atty. Jesus Palsis Palpak. Sayang ang binayad namin mga Pilipino sa pagpapaaral sa iyo bilang estudyante sa College of Law sa UP. Ganun lang ibibigay mo sa amin. At bakit mali? Ginawa ang Constitution 9. Sinabi, generally accepted principles of international law. Hindi po generally accepted principle ang mandamiento de arresto ng ICC na hindi naman tayo kasapi ng ICC. That Section 2 of Article 2 refers only to the international treaties and laws kung saan ay tayo ay pumirma at tayo ay kasapi. At kahit na, saan ang mas mataas? International law o yung Constitution natin? Pagdating sa Pilipinas, kung dito mo i-apply ang batas, mas mataas ang batas ng Constitution kaysa batas na ginagawa ng international law. Bakit? Sinabi nga lang, by incorporation clause, adopts the generally accepted principles of international law, ay kinukonsidera lang yan na isang ordinaryo na batas. At hindi siya higher than the Constitution. Kung ordinaryo na batas, kagaya lang po na ginawa ng Kongreso na batas natin. Kaya hindi niya pwede gamitin na dahilan. Kaya because of that, kung makita mo, sapat ang pagkabanggit ni Atty. Andre De Jesus sa kanyang mga reklamo, mga detalye na nilagay, na kung mapapatunayan ay guilty by impeachment si Bongbong Marcos. And yet, binasura nila. Binutubutuhan nila sa second hearing. Ladies and gentlemen, truth is an obligation to follow. So kung totoo na may sapat na pagkikwento ng mga detalye ang reklamo laban kay BBM, dapat wala ng choice, walang discretion, walang kapangyarihan ang House of Representatives na pagbuto-butuhan pa yan. Kasi tingnan mo lang kung meron ba wala. And for you to say na sufficient in substance ang isang reklamo, tingnan mo lang kung nagkwento ba. Halimbawa, laban, pagpatay ng tao. Tingnan mo kung tama pagkabanggit para makasuhan mo siya sa murder. Ano bang detalye na kailangan sa murder? Una, pumatay ng tao. Pangalawa, pumatay na sinasadya. Pangatlo, pumatay na pinaplano. Pangapat, may ebidensya na may patay nga. Panglima, may ebidensya kung paano pinatay. Kung lahat ang detalye na yan ay binanggit, hindi mo muna tingnan ang ebidensya kung meron man, tatanggapin na yan dapat ng korte ang kaso at patakbuhin
at magkaroon ng tinatag na full-blown trial. Ganun lang sana dapat. Ang problema, binasura nilang reklamo kay Bongbong. At ngayon kay Sara, inakyat nila. Ibigay ko mamaya sa inyo ang contrast. Ito naman ang isa pang akusasyon laban kay BBM. Ang budget irregularities at saka yung 2005-25 na mga 23, 24, 25, 26 na mga budget na maakap. Unconstitutional ang mga unprogrammed funds, unprogrammed allocations, unconstitutional yan. And yet, pinayagan niya. Akalain mo, binanggit kung paano naggawa ang mga batas, paano niya pinirmahan ang mga unprogrammed appropriations. Sapat ang pagbanggit kung paano nagawa ni BBM ang kasalanan. And yet, binasura, dinaan sa buto-buto. Sabi ko nga, in truth, there is only one truth and you cannot vote to say whether it is true or not. You have no discretion to say where is true and where is not true. At titingnan mo naman kung nabanggit. Hindi naman tinitingnan dyan kung ano ang binanggit. Next. Ang sunod sinabi, corruption sa flood control. Yan. Yung kay Gutesa, kung totoo yon, ay sapat na yun sa makunbik. Bakit binasura? Meron pang referensya na kay Saldico. Kung totoo lahat yun, dapat tapos na si BBM. Pero bakit hindi nila binasura? Binasura nila, hindi nila inakyat. Dinaan na sa boto-boto. Sabi ko nga, ang tanong lamang, ang testing lamang ay kung nabanggit ba o hindi. Kung nabanggit, isa lang ang sagot. Kahit sino na, kahit nakapikit ang mata mo, nabanggit. Hindi mo pwede sabihin na hindi nabanggit at ibuto mo na ibasura ang reklamo. Andun pa lang kayo sa hakbang na titingnan lang kung sapat pagkabanggit ng mga detalye. Ano pa ang ginawa kay Bongbong? Other corrupt and high-level corrupt activities. Ladies and gentlemen, sapat po ang mga detalye na binanggit laban kay Bongbong. Anyat binasura. Nagboto-boto sila. Basura. Ang boto nila, 25-10. So, 34. May abstention na isa. So, 34-35. Anong ginawa naman kay Sara? Ito naman ang kay Sara Duterte. Ginawa nila. Una, binanggit na nagnakaw si Sara sa pamamagitan ng pagkuha niya sa confidential fund na 125 million. Binanggit nila yan. Sa pamamagitan ng pagbigay ng resibo na may respetos at iba pang mga peking resibo. At dinugtungan pa daw yan na merong notice of disallowance ang kuha. Yan ang pagbabanggit. Tanong, sapat ba yan para sabihin mo na ninakaw ni Sara? Yan ang pagbabanggit. Sinabi hanggang kay Mary Respetos, asan ang kwento na mula kay Mary Respetos ay napunta sa bulsa niya? Asan? Wala. So dapat, basura na yun. Akalain mo, nagbuto-buto sila, meron daw. So where is justice here? Double standard. Sa flood control naman, ang pinakamatinding ebidensya laban kay BBM ay ay yung affidavit ni Adrian Bersamin. At meron pa siyang video kagaya kay Saldico. At yung affidavit niya, may screenshot ng pagpalitan ng sagutan
sa gitna ni BBM at ni Adrian Bersamin. Ibig sabihin, sapat ng ebidensya. Bakit binasura? Ito naman kay Sara, walang ebidensya, hindi binasura. Okay, meron doon sila bagong testigo. Si Adrian, si Madriaga, si Ramil Madriaga. Anong sinabi ni Ramil Madriaga? Sabihin na natin totoo sinasabi niya. Sabi niya, pinatawag daw siya ni Colonel Dennis Nolasco at pumunta siya sa Ultra sa Pasig kung saan ang main office ng DepEd. Sorry. Pagkatapos dumating daw siya, dumating sa DepEd si Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica na may dala na apat na duffel bag ng pera. Sorry. Pagkatapos nun, ay ipinadeliver doon sa kanya yung unang duffel bag sa Pamilya Santiago sa Jordan Plains Subdivision. So, ibig sabihin, hindi na natin totoo yan. Kanino napunta ang duffel bag? Sa Santiago Family sa Jordan Plains Subdivision, San Novaliches, Quezon City. Ibig sabihin, walang ebidensya na napunta kay Sara Duterte. Siya rin na nagsabi. Kasunod, nag-deliver daw siya ng isang duffel bag na pera sa isang mayor sa Laguna na hindi man lang niya nabanggit ko anong pangalan. Tapos ibinigay niya sa isang tao na nagsasabi na iyon ay tao ni mayor. Na hindi man niya kilala, na hindi man niya binanggit ang mga pangalan. Meron bang tao na nagde-deliver ng 350 million na hindi ka magtatanong kung sino ang dinideliveran mo? Hindi mo mababanggit ang pangalan ng tao na pagbibigyan mo ng pera? Ibig naman sabihin, kahit sabihin natin totoo, kasi pa dyan, hindi na ako maniwala. Hindi mo nabanggit ang pangalan ng deliveran mo. Hindi mo nabanggit kailan nangyari, eksakto. Hindi mo nabanggit saan banda sa Laguna. Hindi mo nabanggit. Ibig sabihin, hindi po totoo yan. Nevertheless, kahit sabihin natin na totoo, kanino binigay? Sa mayor, hindi kay Sara. Kaya lahat ng mga tao kagaya ni Gred Babaran, na tawagin mo si Sara na Sara Lustay, ay unfair po yan. Napaka-unfair. Wala pong ebidensya na kay Sara napunta ang pera. Tapos may pangatlo pang duffel bag na binigay ko sa kaklase kay Attorney Monsayak, na kaklase ni Sara Duterte sa College of Law sa San Sebastian. And yet, pagdating na doon sa Timog Avenue sa Quezon City, sa music bar ni Attorney Monsayak, nakita lang daw si Attorney Monsayak sa pintuan. Sige, pasok. Akyat ka lang. Ganun ba? Alam na ni Attorney Monsayak kung pera man yun, bakit ganun? Bakit hindi salubungin ng tao? At sinabi, bakit ka lang? At iwan mo lang dyan. Hindi mo chinek kung kinupitan ka o hindi. Ibig sabihin, hindi po totoo yan. Pero iyan din po ang nagpakita ng katotohanan na kahit pa isa lang natin yung testigo ng Ramil Ticalon Madriaga, ay wala pong ebidensya na kay Sara napunta. Pang-apat, nag-drive na siya ng isang Vios, Toyota Vios. Pinarado daw niya sa ombudsman at iniwan doon. Ang ombudsman po ay may gwardiya sa gate. Hindi ka papasukin doon kung hindi ka taga roon at kung wala kang permiso ng tao doon. Ngayon, hindi niya sinabi na tumawag siya kay Attorney Attorney Kilala ng ombudsman. Hindi niya sinabi kung tumawag siya. Basta kay pumasok daw siya, binigyan daw siya ng gwardiya ng pwesto na pagparadahan niya at iniwan daw niya ang susi doon sa itaas ng kaliwang gulong. Meron ba ganon? Dala-dala mo pera, 300 plus million, ganon ang gagawin mo. At iniwan at nakita daw niya na may kumuha. Kinabukasan,
Nagdala naman sila, deliver naman sa 80 million. Sobra na yan. 125 million ang sinasabi kay Sara na nakuha. So kung apat na duffel bag, sabi nila tag 35 million bawat duffel bag. Kwentahin natin. Dalawang duffel bag, ilan? 35 plus 35, 70. Plus isa pang duffel bag, 35, 105. Pag sa isa pang duffel bag, na 35, 140. Sobra na sa 125 million. Paano mangyari yun? Doon pa lang tapos na. At teka, saan niya nanggaling ang 80 million na naman binabanggit sa kanyang affidavit? At sinabi pa dyan, January 2022 ay nagtrabaho na sa kay Sara. Hindi pa naman Vice President si Sara noon. Nanalo si Sara ay May 2022. So in other words, talagang walang ebidensya laban kay Sara. And yet, nagbuto-buto sila, inaprubahan nila kahit hindi sapat ang pagkabanggit. Kasi ang binanggit lamang nila sa kanilang reklamo, ito, una, may ng 125 million galing sa opisina ni Bongbong Marcos. Pangalawa, winidraw nila sa land bank ang pera, 125 million. Pangatlo, ang nag-withdraw ay mga sundalo niya nga kagaya ni Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Raymond Dante La Chica. Pang-apat, sabi niya, nang kumakaso laban kay Sara Duterte, ang mga pera ay pinalabas ni Sara daw na napunta sa tamang papuntahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng resibo na kagaya ng Mary Respiatos o ano na pa. Wala silang binanggit na kasunod na kwento kung ano ang nangyari mula sa pagbibigay ng pera kay Mary Respiatos. In other words, kulang. Walang binanggit kung paano binulsa ni Sara. So klaro, bakit nila inaprubahan? So dito naman ngayon, kabaliktaran na kay Bongbong na double standard nila, nagboto-boto yung mga congressmen na sufficiency daw sa sustansya ang kasong impeachment laban kay Sara sa kasalanang pagbubulsa ng pera at iyon daw ay high corruption. See? Nakita mo na kagad ang pagkakaiba. Next, ang akusasyon nila na si Sara ay nagbulsa ng pera ng intelligence fund ng DepEd or Department of Education. By the way, kapag confidential fund po ay hindi po yan dapat inaalam kung kanino napunta. Confidential nga, secret nga ang tawag eh. Pero kahit ganun pa man, let us face it. Isa lang ang punto ko dyan. Una, kulang ang pagkabanggit ng detalye. Dapat basura na yan. Hindi na sufficient in form, in substance. Next, ay confidential fund ng Department of Education. Sabi ni Rufus Rodriguez, basura yan! Basura yan! Bakit? Ano sabi ni Rufus Rodriguez? Trabaho naman yan ng sekretary. Hindi naman sa vice presidente. Kasi inuutos ng Supreme Court sa huling desisyon na ang pwede lamang ikaso laban sa isang impeachable officer ay yung kanyang mga ginawa ng panahon na siya ay vice presidente at ang kanyang ginawa na may relasyon sa kanyang opisina bilang vice presidente. Ang ginawa, halimbawa, totoo man yan, na sa kanyang pagiging Secretary of Education ay hindi kasali dapat. Lack of jurisdiction. Ano nangyari? Kahit na mapuputol na halos ang ugat ni Rufus Rodriguez sa kakasigaw, buto pa rin sila pabor na kakasuhan si Sara. Number 2 yan. Number 3, na kaso. Yung sinasabi nila na sumigaw si Sara, nagbanggit na ipapatay daw siya ni BBM, ni Glisa at saka ni
Martin Romualdez. At para na maproteksahan siya, nag-hire na siya, kumausap na siya ng isang hard killer na huwag niyang tatantanan. Kung mamatay si Sarah, sabi niya, pag mamatay ako, huwag mong tantanan, patayin mo rin sila. Di ba? Protective measure mo lang yan para hindi gagawin ang plano. Ang tanong, dapat ka ba tanggalin pagka vice presidente dahil sa ganon? Ang sagot, hindi. Bakit? Hindi naman krimen yun eh. Bakit hindi krimen? May pananakot naman Hindi po siya krimen kasi, una, wala pong batas na krimen sa Pilipinas na nagsasabi ang pagplano ng pagpatay ay parusahan. Wala. Ang parusahan lamang ay kung ang plano mo ay ginawa mong totoo, saka ka palang mapaparusahan. In other words, there is no crime of conspiracy to commit murder. So, be very clear yan. Walang crime diyan. Pagkatapos, sinasabi yan sa prinsipyo ng criminal law. Nollium crimen, nollia pena, sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. Walang krimen kung walang batas na nagpaparusa sa ginawang yan. Very clear. And besides, ano ba ang tinatawag na grave threats? Hindi naman grave threats yun. Bakit ang grave threats na may condition ay ganito? Pag hindi mo ako bigyan ng kotse, papatayin kita. Ibig sabihin, sa sitwasyon na yan, dapat may gagawin ang biktima. Di ba? Yan ay grave threats yan. Pero kung ang sitwasyon, pag binigyan mo si Juan ng kotse, papatayin kita. Grave threat ba yan? Para hindi ka madali, walang threat, ang epekto ng threat mawala, huwag kang magbigay ng kotse. Wala kang gagawin. Sa unang sitwasyon, may dapat kang gagawin bago ka papatayin. Sa pangalawang kondisyon, kung may gagawin ka, ay papatayin ka. Dito para sa unang kondisyon, kung wala kang gagawin, ay papatayin ka. Dito sa pangalawang kondisyon, kung may gagawin ka, papatayin ka. Malayo pagkakaiba. Ngayon, pumapasok pa ito si tinatawag na na Janice Digamo. Hindi ko mapapatawad yung ganun. Bakit yung husband ko, kita mo naging aswang na to. Naging baboy ka na, Janice Digamo. Wala kang kwentang babae ka. Sinabi niya daw, tinakot daw siya ni Arnie Teves na kung hindi man niya kinlaro kung anong klase ng pagkapananakot ginawa ni Arnie Teves sa kanila, kanyang asawa. And yet, pinatay. Ano ba? O sabihin natin, sinabi niya may sinabihan daw siya ni Arnie Teves na kung may gagawin kung gagawin, halimbawa, sabihin na natin yung narinig ko noon na kung ipapadakip ni Gobernador Digamo ang mga sugal, ay ipapatay siya ni Arnie Teves. At pinadakip nga niya. Trabaho naman yan Hindi naman yan kasing kaparihan ng sitwasyon na kung patayin ni Ruel Digamo ang asawa ni, halimbawa, ang asawa ni Arnie Teves, ay patayin din siya ni Arnie Teves. Hindi ganun sitwasyon Iba, ang layo. Bumuto-buto pa sila, kasuhan si Sarah. Next na kaso nila. Yung hindi pagdalo ni Sarah sa patawag ng Kongreso na hearing. Por Diyos por Santo. Hindi yan violation of the Constitution. Bakit? May tinatawag na law of separation
and separate powers and tinatag na checks and balances. Bilang independent na opisina ay hindi siya pwedeng pilitin at persahin ng House of Representatives. Kaya walang impeachable na offense doon. Binuto-butuhan nila. Next. Sinabi nila na namigay si Sara ng envelope tag 25,000 sa tatlong undersecretary. Dahil daw yun, pamimigay, bribery. Ngayon, nag-argumento si Ropos Rodriguez at saka si Bong Suntay at iba pa. Hindi naman yan bribery. Bakit? Para magiging bribery, dapat ikwento ninyo detalye sino binigyan nyo ng pera. Una, pangalawang kwento sa detalye. Para saan ang pagbigay ng pera? Kasi lahat ng tao may karapatan mamigay ng pera. So para maging masama ang pagbigay ng pera, kailangan magiging bribery siya. So paano maging bribery? Isulat ang pangalan ng tao pinagbigyan, number 1. Number 2, ang amount, magkano? Number 3, para saan ang pagbigay? Number 4, i-state mo, banggitin mo kung ano ang transaksyon. Kasi ang bribery, transactional yan. Kung wala kang transaction na kukunin, walang nagbibigay ng pera sa'yo. Pang-apat, katotohanan, hindi nila nabanggit yan. Ang problema ng pagkabanggit, nabanggit pa rin na ang bidding ay hindi natuloy kasi nag-failure to bid. Di wala. And yet, binuto-buto nila, may bribery daw. Grabe. Double standard. Next. Yung nagsalita si Sara sa mga rally at nagsalita rin siya ng SUNA. Hindi siya dadalo kasi sabi niya, designated survivor siya. Ano ba yung designated survivor? Di ba? Pelikula sa Amerika at katotohanan sa Amerika yan. Sa Amerika, tuwing may State of the Nation address, ang president, kagaya na President Trump, may maiwang isang tao na siya automatic na ang kanyang power to be the acting president kung sakasakaling bubumbahin ang buong Capitol. State Capitol, kung saan siya mag-deliver ng SUNA. Kwento nga lang yan sa pelikula. Nagalit ni si Atty. Ropos Rodriguez at saka iba. Kwento lang sa pelikula, pagpapatulan. Tapos, yun pa, may rally daw doon na kung saan binanggit naman ni Digong Duterte sa rally na binibira niya si Bongbong Marcos. Yung hindi daw pagsalita ni Sara ay rebellion daw yun. Ang labo ninyo. Binuto pa nila yan. Tapos yung hindi na pagsalita ni Sara ay nag-udyok siya na magrebelde. At nagsalita pa daw siya na hinihimok ang mga tao, ang mga sundalo to withdraw their support from the president. Rebellion ba yan? Hindi po yan rebellion. Kaya, yung mga matatalino doon sa congressman, nag-argumento na hindi yan impeachable. Wala rin. Ang problema, boto-boto rin sila. Pabor, iakyat ang impeachment. Ano pang isa? May isa pa. Yung balikan ko lang, yung bribery ko na tag-envelope, ang sabi ni argumento ni Congressman Bong Suntay at saka ni Congressman Ropos Rodriguez, hindi yan impeachable offense. Bakit? Trabaho niya sa DepEd yan, hindi niya trabaho bilang Vice Presidente. Yung pagbigay ko na ng pera sa DepEd Secretary, ay Undersecretary. Ano pang ibang binanggit nila? Binanggit nila yung sal-in daw ni Sara mula nung mayor siya 2008 hanggang ngayon nagkamal daw siya ng salapi, unlawful, unexplained wealth.
Kasi Terry Redon yan, parang gago ito nga. Terry Redon, Mr. Bean ng Pilipinas. Napakabubo po. Pinresent niya yung salin ng 2008. 18 million ang pera ni Sara. Pinresent niya ang salin ni Sara ng 2024. 98 million. So in other words, sa loob ng 2008, 28, 20 minus 8. So 26 years. In a matter of 2008, tapos 2008 and 10, 2028, 20, 28 minus 2, 28. So, ibig sabihin, 18 years. 18 years ang lumipas at umakyat ang pera ni Sara by 80 million. Unexplained wealth na yun? Bobo. Bakit mo sabihin unlawful wealth yun o unexplained wealth? Ang haba ng panahon, almost 20 years. Sabihin natin kung may negosyo siya, di kayang-kaya niya kukunin yun. At besides, nagalit si Rufus Rodriguez, hindi mo dapat sinama yan. Bakit 2008 hindi pa sa Vice President? Vice Mayor pa siya doon. Tapos naging Mayor. Kita mo? Kita mo yung ginagawa ng mga kakampi ni Bongbong? Ang suma total, may double standard sila na pinaluwagan nila ng gusto. So anong masunod na mangyari? Ang masunod na mangyari dyan is padalhan nila ng notice si Sara Duterte na sumagot. Well, tingnan natin. Kasi given naman yan na talagang yariin nila si Sara kasi takot sila maging presidente si Sara. Yan lamang po talaga ang kanilang ultimo remedyo. At nais ko lang din banggitin, itong congressman namin sa South Cotabato na si Ferdinand Dinan Hernandez ay bumoto kontra kay Sara. Bumoto siya na may sufficient in substance daw. Abogado ka pa naman, Dinan, hindi mo alam sufficient in substance? Punyeta ka, Dinan. Nanalo ka po sa nakaraang eleksyon dahil ginawan ninyo ng isyu ang kalaban mo na si Dr. Peter Miguel, na si Peter Miguel ay pumirma sa impeachment laban kay Sara. Ngayon, ikaw bumoto pabor laban kay Sara? Kayo mga taga Coronadal, kayo mga taga South Cotabato, baka, tantangan. Bakit nyo binuto itong sikwa na to? Si Dinan, alam ko binoto ninyo ito dahil inisyuhan niya si Peter Miguel na pasama yan dahil bumoto ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon, sino ang kalaban ni Sara Duterte dyan? Dinan Hernandez. So ano kayo yan? Para i-demonstrate ko sa inyo, ipakita ko yung mga nangyari kanina, basic. Pakinggan natin si Congressman Tinio. Binigay ko ng konteksto sa inyo, mapakinggan nyo na lang ang kono mga sinabi nila. Responsibility, Madam Chair. Thank you. I just wish to invite the attention of the justice members that yes, in yesterday's hearing, the Honorable De Lima read and presented the certifications signed by the Vice President as attesting party to the DepEd official in support of the utilization of confidential funds. I believe this is with respect to the military officers' activity. So that is for the Madam record. Chair, we did not anymore try to repeat all of the evidences here because the evidences have been already talked about and discussed yesterday. Tama na po siguro yun. Thank you. Point of that order, Madam concludes- Chair. Point of order. Madam There's a Chair, point of order.
Honorable Defensor? May I bring up again our rule that this is only a determination based on a recital of facts in the complaint. And it is only a determination of sufficiency in substance. Let's save this for trial. Let's hear the members, but let's do it quickly based on the intentions of our framers to expedite impeachment proceedings based on the Constitution. The point of order is sustained. The justice Chair. members are reminded to confine the deliberation to the determination of sufficiency in substance. The Madam justice Chair. members are further reminded that the discussions on the same grounds in the third impeachment complaint have been adopted. So kindly confine your manifestation to new matters only. The Honorable Tino. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, upon reading this part of the fourth complaint, I would say that the Pakinggan niyo si Antonio Tino, makakaliwa yan Pero ang concern niya dyan, pumabor pa siya kay Sara Duterte. allegation of bribery and procurement Sabi niya, allegation, bribery, and procurement ay hindi sapat ang pagka-detalye. lacks a recital of facts. No? Let me read. The only time this complaint mentions bribery is in paragraph 171. And it says here, witness statements and documentary patterns indicate that monetary gifts or payments were distributed to DepEd officials holding procurement-related functions, creating a plausible nexus between payments and favorable procurement outcomes. Okay? That's a good starting point. However, there is no further elaboration or narration of facts as to which officials in particular were bribed, what particular transactions, if any, were involved, the amounts, and so on and so forth. So, medyo in this case po, ay wala na pong ibang narration of facts eh. Kaya medyo kulang po. Unlike in the third complaint, na nakapangalan po yung mga opisyal ng DepEd na allegedly tumanggap and so on and so forth. So yun lang po ang obserbasyon ko dito. Medyo kulang yung narration of facts which is required in order to substantiate the ground of graft and corruption. Yun lang po ang obserbasyon ko rito. Oh, yan kahit na pinindot niya ng makabayan na congressman, hindi pa rin na pinakinggan. Ito yung si Terry Redon na cookie kung tawagin. Ay, akala mo matalino, ibubo naman. Ay, nako. Oh, yeah, kinukontra-kontra niya. Madam Chair. The Honorable Nasal. Ito, kontra niya si Congressman Nasal. Ang pinupuntahan ni Nasal dito, dapat, ang titingnan natin dito, kung nabanggit o hindi, sapat yun tayo magdesisyon. Yan. Madam We're Chair. still on the third ground. Yes, ma'am. Kung nabanggit ba o hindi, ang mga detalye, doon tayo magdesisyon, sabi niya. Article 3 alleges bribery, pero gaya ng nilinaw sa PBBM proceedings, bribery requires the pleading of a complete quid pro quo equation. Ito ay nangangailangan ng malinaw na paglahad ng mga sumusunod. An identified bribe giver, an identified bribe taker, a specific official act influenced. Magkano ang naging usapan? Point of order, Madam At Chair. isang malinaw na There's a corruption. point of order. Let's hear. Nakakasaring kami si Redon na yan. Point of order. Tingnan, pakinggan mo, walang kwentang Redon na to. The point of order first. Before we proceed, the Honorable Redon is recognized. At Mula dito po si kanina, yung ating Dinan pong mga Hernandez, no, kaibigan, katabi ni si, Redon. Congressman Nazal, ulit-ulit niyang meron po siyang reference to the BBM impeachment complaint Talaga may double standard naman kayo eh. relating to these things, no? Pero umupo po tayong lahat eh. It was just like 2 weeks ago, Madam Chair. Pero I don't remember any reference of these particular types of discussion to the BBM complaint. So,
Maybe I have forgotten it. Maybe I have misheard it. But I'm quite certain that the 2 points that our colleague had stated had absolutely no reference to the BBM impeachment complaint, Madam Chair. I think what was clarified, and it was I who clarified it, Wala, ibig sabihin lang po ay napakawalang kwenta. Napakabubo niya, UP graduate ka pa naman. Ang klaro po, ninabag nila ang konstitusyon ng Pilipinas. Na nag-utos na dapat sundin kung ano ang batas sa pag-impeachment na ginawa ng House of Representatives. Ipakita ko sa inyo ang batas ng House of Representatives na hindi nila sinunod. Ito po. Rule 3. Finding of probable cause. Section 4, determination of sufficiency in form. Pag maipakita lang na mayroong verification at sinabi sa verification na alam ng nagreklamo na personal niyang alam ang mga sinabi at ang lahat ng mga dokumento ay authentic records, ay sapat na. Hindi na nga dapat pinagbuto-butuhan yan. Kasi wala silang discretion. Ang nature ng trabaho ay ministerial. Pag ministerial, objective looking lang yan. Tingnan mo lang kung may binanggit pa o wala. Anong ginawa? Nagbuto-butuhan pa rin sila. Which is mali. Ito naman ang pangalawang step. Section 5, determination of sufficiency substance. Should the committee find the complaint sufficient in form, it shall then determine if the complaint is sufficient in substance. So the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge and determinative of the jurisdiction of the committee. Yan. Ibig sabihin, kapag sa mukha pa lang, kitang-kita mo na sapat ang pagkwento, sapat ang mga binanggit na detalye para sabihin mo na ma-impeach ang impeachable officer, ay sapat na, hindi na dapat pinagbuto-butuhan. Bumubuto-buto lamang sila kung mayroong genuine issue. Eh dito wala ka makitang genuine issue. At isa pa, ang nature ng issue ay ang nature ng trabaho ay ministerial ang function, hindi siya discretionary ang function. Therefore, they have no right to vote upon whether ang reklamo na nagsapat ng banggit ay sapat bang binanggit o hindi. Ang kay Bongbong Marcos, ang impeachment na reklamo laban sa kanya ay sapat na pagkabanggit ng mga detalye na kung totoo ang lahat, ay impeach na siya. Ang kay Sara naman, kung limitado lamang kayo sa pagtingin sa binabanggit sa reklamo ng mga detalye, huwag na kayo lumabas doon. Ang ginawa niyo, lumabas pa kayo. Para lamang mahanapan niyo ng butas. Kagaya kay Terry Redon, ang nagreklamo tungkol sa salin laban kay Sara Duterte ay hindi naglagay ng mga salin. Hindi nagkwento kung magkano ang salin ni Sara Duterte sa pinakapanimula niyang salin. At magkano salin yun. Walang binabanggit. Ibig sabihin, walang binabanggit, dapat basura na yun. Anong ginawa? Para magamot, nagpakita ng uncertified na salin daw kuno si Terry, Mr. Bin Redon. Eh di ba nilabag ninyong inyong batas? Na dapat ministerial lang ang function. Ginawa ninyo, minaniobra ninyo. Grave abuse of discretion ang nangyari sa inyo. So, ito ang second procedure na hindi niyo sinunod. Kaya doon, pinalabasan niyo ng notice na sumagot si Sara sa loob ng 10 araw.
pinapakita ko lamang sa inyo, ladies and gentlemen, na ang hindi pagsunod. Hindi sinunod sa kaso ni Bongbong Marcos at hindi rin sinunod sa kaso ni Sara Duterte. Pero yung ginawa na hindi pagsunod sa kaso ni Marcos para makalusot si Marcos. Ang kay Sara naman, hindi sinunod ang utos ng Section 5 ng Rules of Impeachment para madiin si Sara. Yan po ang ginagawa nila. Therefore, ladies and gentlemen, napakaklaro po. Grave abuse of discretion. Pag tiningnan mo po, paano po kayo makatingin na kailan ba dapat magbuto-buto? Kasi walang binabagit na dapat magbutuhan. Walang binabagit na magbuto-buto sila. Ang ibig na sabihin, by nature, rely on the nature of transactions, nature of the incident. So ang nature of the incident ay titingnan lamang kung sapat ang pagkabanggit ng detalye. Hindi na dapat pinag-isipan yan, hindi na dapat pinag-awayan, hindi na dapat pinagbubutuhan, hindi na dapat memorize yan. And yet, binago ninyo. Ibig sabihin po, may grabing abuso ng kapangyarihan. At because of that, bahala kayo kung tulungan nyo ako. Kahit wala na akong pera matira sa akin, padala nyo ko sa GCash. Magsasampa po ako ng kaso sa Supreme Court laban sa impeachment ni BBM at sa laban sa impeachment ni Sara. Ang objective ko sa impeachment laban kay BBM ay bubuhayin ko na utusan ng Supreme Court ang Kongreso na sundin nila ang tamang batas, sarili nilang batas, sa House of Representatives na batas, na mas marami sila nagdesisyon dyan. Ngayon, babaguhin lamang ng committee. Kita mo yung pagkiling dyan, si Leila de Lima, gumagawa ng diskarte, makaganti. Para lamang makaganti. Ganun po. So with that, tatawag na lang ako. Ay, nako. Wala talaga mangyari sa bansang ito. Si Mary Jane Enriquez, no sa kanina pa plano, saan siyan? Si Greg Babaran, si Edwin Vilapando, tapos Miltams Hong Kong Vlogs. Salamat po. Kanina pa yun adyo. Marilyn Bundok, gandang gabi sir. Doc Toto. Edwin Vilapando, yan na, okay na po. Salamat po. Greg Babaran, okay na po. Ben Marwerte, tuloy ang kaso. Tapos Miltams Hong Kong Vlogs, okay na po. So Nelia Gardon, okay. Angie Banyes, good evening po, meron na po. Okay, Meme Authority, good evening Sir Toto. Emmanuel Tazara, may audio na po, salamat po. Ay Angie Ibanez, meron na po kayong sound, okay. Si Haibat Duterte is singilin ng Duterte panagutin. Ay, Emmanuel Tazara, good evening po, Doc. Anich Sert Navira, okay na po, mga sounds. May sounds na. So, Baldas D8. Hello po, may sound na po, okay. So, si Kushi, tapos si Marilyn Bundok, tapos si Haibat, BP Sara said, tay, kami naman, sila naman daw magnanakaw. Huwag naman, mga salita mo naman. Matuto naman tayo po magsalita ng salita na may pagkadesente. Yung mga hula-hula lang yan eh. Ben Marwete ay magdidis, gumanda ang takbo ng bansa. No, hindi. Mas gusto namin mga DDS gumanda ang takbo ng bansa. Hindi po pwede sa amin yung mga sinasamba niyo ng mga nangunguha ng mga mali-maleta. Tataka naman ako sa Ben Marwerte. But sinasamba mo pa si BBM? Kayo kanong mga makakaliwa. Kayong mga makakaliwa. Dati ako kaliwa din ako. Ako tawag dito, dilaw. Ngayon, ayoko na ng dilaw. Mga kasamahan ko dati, wala na. Nakipagkampihan na kay BBM.
Kita mo si Enzo Recto o kumampi na kay BBM. Tapos si Annalisa Gomez, baliktad na naman ang pinagsabi mo, Katoto. Okay lang yun kung sa tingin mo baliktad, yan po ang tama, Annalisa. Baliktarin mong ulo mo, pabaliktad. Para maintindihan mo na totoong sinasabi ko na tama ang sinasabi ko po. Caption, okay na. Nightbot, BP Sara said, ay wala na yun. Mga sinasabi mo Nightbot, nagpapakita po na troll ka kasi hindi mo totoong pangalan yan. Tapos Bin Singson, Marcos Adikin, loyalista, mabaho, kilikili. Yun. Angie Ibanez. Tuloy po, Attorney Toto. Impeachment ni Inday Sara. Okay lang yan kung tuloy. Ben Marwerte, day 1, galing pag-upo ni BP Sara. Gusto na agawin ang pagkamwa presidente. Saan ka ba nakakuha ng balita na yan, Ben Marwerte? Anong tawag yan kung hindi fake news? Annalisa Gomez, invento. Itong si Digong ang nagbigay ng pabor na sumira sa ating bansa. Hindi po. Opinion mo lang yan. Mali ka po, Annalisa Gomez. I'm sorry. I don't agree with you. Thorax. So it means before Park kay Dotay, malawakan na ang korupsyon. Yes, malawakan na po. Panahon pa ni Marcos Sr. Actually, pinaka-number 1 na presidente na pinaka-magnanakaw, si Marcos Sr. Sino number 2? Si Marcos Jr. Tapos, tama po kay Dr. Toto Tirador, takbo po kay Senador. Tatakbo na lang talaga ako. Kaya kailangan, pilitin ko na manalo ako. Takbo po kayo. Okay, tatakbo po ako. Annalisa Gomez, gamit ang pambansang prangkesa, siniraan pa ang gobyerno nang mabunyag ang kalokohan, nagtago na rin. Sino ba yung sinasabi mo? Annalisa Gomez, Toto, mahina ka sa diskarte kung pag-usapan ay makasumira sa ating bansa at ekonomiya. Ay, pasensya na Annalisa Gomez, ikaw ang mahina. Mas matalino po ako sa iyo ng di hamak. Doctor of Jurisprudence ako eh. Gregory Babaran, kung walang kurap, walang mahirap. Tama po si Noynoy. Berta Spears, good evening, Atty. Toto. Watching from Diet, nakarating ako sa Vietnam 2023 at ang ilan sa kanila ay mga mukhang Pinoy din. O nga, kamukha din natin yung mga Vietnamese. Annalisa Gomez, si Digong nag-appoint kay Villar at unang ginamit ang DPWH. O tama naman yan, totoo yan. Tapos, Annalisa Gomez, 13,000 daw ang nagawa, wala namang naipakita. Alam ni Digong, ano ba yung 13,000 na yan? Saan mo nakuha yan na detalye? Thorax, asa na si Gutesa, Bato, at atong ang Roqueta, Malano, wala na lang taguan. Kaya sino bang tapatago niyan? Di ba si BBM nagpatago kay Bantag? Gregory Babara, Atty. Toto, bakit pa po ayaw nyo magsampa ng kaso sa mga inakusahan ninyo? Ay, magsasampa na po ako, may pera na po ako. Wala po kasi akong pera, Greg Babaran. Ganun po ang problema ko. Ngayon, kahit paano, may pambayad ako sa Supreme Court. Magsasampa po ako. Annalisa Gomez, pinasarang ibig sabihin at binigay kay mga Villar. Pinasara, yes. Pero yung sinabi mo bigay kay Villar, mukhang hindi totoo yan. Tapos, Annalisa Gomez, si Villar din binigay ang prime water. Prime water, ayaw ko talaga yung nangyari yung prime water na yun. Maraming naging biktima yan. Doon na sa San Jose del Monte lang, napakadaming biniktima yan. Salonga Sakal, expected na ang HOR against BP Sara. Pero pagdating kay BBM, expected din sila. Sila na rin magkakampi in spite of flood. Huwag ka magkasiguro si BBM. Magsasampa ako ng kaso sa Supreme Court bawal sa laban sa kanya. Gregory Babaran, kapag may kaharap na pera, kakapit sa patalim. Ganun po yun talaga. Annalisa guys, dahil sa paglabag at hindi makataang serbisyo, maitim na tubig, walang tubig. Hindi na ngayon si Villar may-ari niyan. Si Pure Gold na pumayari niyan, si Lucio Co. So Ben Marwerte, bakit BBM binabanggit ni Saldico na saan si Speaker Martin? Kasi lahat naman po napunta kay BBM. Si Speaker Martin ang kanyang tirador. Binibigyan din si Speaker Martin
So, Analisa Gomez, dahil kay Digong ginawa niyang Duterte Supreme Court, ay hindi pwede kang ipakulong Supreme Court pag nagsabi ka ng gano'n. Mag-ingat po kayo sa sinasabi ninyo. Tapos, day 1 pa lang, sinisaan na ng mga kurap si BP. At hanggang ngayon, wala pa rin na patunayan. Puro paninira, propaganda. Tapos si Bong de la Torre, maleta ang dahilan. Yun, malita ang dahilan. Tapos, Analisa Gomez, ang mga abusado sa panahon niya, mamamatay tao tulad ni Tebes at Bantag. 32 isabongero na pinatay at dinukot. O kanino sino ba na di ba ang mga tao ni BBM yan? Di ba si Remulla, siya may-ari ng Island Cove. Di ba Mardi, alam mo yan? Island Cove na may 34 hectares na puno ng pugo. Yan. Wala, bahala ka lang magsigaw-sigaw. Mali po yan. Marites Qualis pala. Okay, sino pa? At walang problema, impeach nyo. Patas lang sana yung yung proseso. Patas lang pag-treatment. Kaya diyan po ako nanggagalaiti sa galit. BR 46 iyak ba? Ay, bakit iiyak? Hindi naman ako umiyak. Ikaw lang ata umiyak, BR. Mabuhay. Hersi lang sabi ni Amy, dapat ilabas ang video ginagamit ni BBM. Sa Gregorio Babaran, panumpaan dapat ni Amy ang mga madali lang yung panumpaan. Sobra pa sa panunumpa yung sinabi niya. Sapat na yun. Buso Narciso Esteban. Tama po, Attorney Sir Toto. Analisa Gomez, sa panahon ni Digong, isang Chinese businessman sa Tarlac ang nangagaw ng lupa. Sino yun? Ang daming Chinese nangagaw dyan ng lupa. Huwag ka magsabi na isa lang. Marami. Panahon pa ni Cory, may marami na nangagaw ng lupa dyan. At ang katotohanan dyan, nangagaw ng lupa, mga pamilya ni Cory Aquino. Di ba sa Concepcion? Inubos ng mga Aquino, mga Kuwangko, Perni Pinto, Analisa Gomez, panahon ni Digong naging second class. Paano ka nakakita second class? Saan ka ba? May certificate ka ba magpakita na second class ang Philippine citizens? Saan ba yan? Saan ka ba makita ng gan? May certificate ka ba? Illegal yan. Analisa Gomez, adik ka. Nabansagan ka tuloy, Analisa na adik. O Kuyang Biyahero, full moon pala ngayon. Full moon. Bloody moon. Baliw. Sabi ni Jaime Gonzalez, ako ating sinasabing baliw. AJK Ariel Bart Busaon. Busani Pled. Campo, kalbo ka na, bubo ko pa ka pa. Ay, wala ka na ba may sabi? Ubus ka na ba sa argumento at sinasabi mo lang ganon? Kalbo, bobo? Niwi, sabi naman ng nanay ko, kalbo nga ako pero gwapo. Kay nanay ko na lang ako makinig. Kaya lang nanay ko ngayon patay na, wala na akong kakampi. The producer, Toto, maganda analysis mo pero hindi tinitingnan ng ebidensya kundi kung magkano ang laman ng maleta. Corona revisited, taong bayan na lang pag-asa ni BP Inday. Without people, tapos ang kanila. Okay? Tapos BR, Kalbo, Bubuta. Alam niyo po, mabanggit ko lang, si Corona, na sentensyan siya guilty. Pero, pagdating sa criminal case, sa Sandigan Bayan, ay inabsuelto siya. So, ibig sabihin, mali pa ng Supreme Court pag sentensya kay Corona na guilty. Kasi sabi ng korte, hindi napatunayan na yung mga pera sa salin ay ninakaw niya. Hindi napatunayan. Bagkus napatunayan na yung mga anak niya, malaki ang kita at sila pwedeng sabihin na pinagsasama nila ang kanilang kita, makabili na kung ano-ano. Kaya lang, kakaawa naman si Renato Corona, patay na. Namatay siya sa sama ng loob. Pagkatapos na maabsuelto siya, ay namatay siya. Nakakaawa ang kwento. So, Candidates Slavinger, Lutong Macau ang impeachment ni BBM. Siyempre, kapalit ang pera. Hindi ba rin? Tingnan natin. Magsasampa po ako ng kaso sa Supreme Court. Buhayin ko ang impeachment ni BBM. Tama ka, Idol. Sabi naman Jerry Vergara. Renato Nazareth, go!
gago. Ba't mo tinawag ako gago? Tapos tinawag siya, kalbo. Sige lang, wala akong magagawa. Kung kayo ay mga tawag dyan, ang tawag sa inyong klaseng tao ay discriminator kayo. Dapat hindi ka mag-discriminate sa mga taong walang buhok. Kasi paano? Sinilang kami. Diyos naman ang nagsabi na wala akong buhok. Ako ba may gusto nun? Kasi kung ako may gusto, pipiliin kong buhok na magiging mukha ako, pinakagwapo sa buong mundo. Kaya ikaw, Renato Nazareth, dapat nagpasalamat ka kung may buhok ka. Huwag kang mangnudya sa mga taong walang buhok. Ganun ang pakiusap ko sa iyo, okay? Ronel, given lang kung dumaan sa local court, sa palagay nyo makukulong, pwede pa rin. Pwede may posible na just ipakulong, isuko ng korte. Ang prayer ko lang ay daan nyo sa korte. Ganun lang ho. Kasi binabalasuhura nyo, kinukontra nyo ang ating soberenya sa Pilipinas. Istong ang 32 million, magiging 50 million na yan. Robert, yung bumoto na 54, hindi naman DDS yan. Kita mo kung sino-sino mga nag-yes. Ferdinand Hernandez, bakit ka bumoto na ma-impeach si Sara Duterte? Kunwari ka pa. Nag-explain ka na yung pagboto ay hindi ibig sabihin guilty si Sara. Punyeta ka. Kakampanya ako kontra sa'yo. Natalo mo nga si Miguel sa kampanya sa Coronadal, sa Tantangan, sa Banga. Nang dahil lamang sa inisyuhan nyo si Miguel na anti-Sara Duterte. Lia Tampay, kaya Bangan, sinabi mo na ba, Bangan ka pala sa akin, wala akong magagawa. So, Lia Tampoy, anong taong bayan? Hindi po taong bayan, wala po tayong magkiklaim taong bayan ha, walang taong bayan dito. Ako lang ito ha. Istong, walang DDS dyan sa 54, puro malita congressman. Tapos si Galaxy, yung bumuto, may malita sila, shame on them. Istong, pinasara, hindi nagbayad sa tamang buwis ang ibig sabihin. O, tama naman, totoo naman yan. Minda Figueroa, you are smart but you use crook belief. Ay, pasensya ka na, Minda Figueroa. I do not belong to what you said just a while ago. And you are wrong there. And I do challenge you to explain why you told me, you described me as such person. Richmond Mon Ferreira, walang duda na wala nanonood sa'yo. Ha? Nanonood ka na nga, isa ka na, tapos sabihin mo, walang nanonood. Richmond Mon Ferreira, sinabi niya, walang duda, walang nanonood sa akin. Isa na nga nanonood eh. Ano ka ba? Nagsumulat ka pa ng comment, binasa ko pa. Raymond Rebocas, nilaglag na si Sara ng mga DDS congressmen. Wala na yan, yung mga DDS congressmen na yan, bagsak din sunod election. Richmond Man Ferreira, tatay nyo karton. Tatay nyo karton, bakit? Yun nakakabawa nga, dapat kaawaan mo kasi karton na lang. Wag ka manunodya. Regionally Isaac, gandang gabi katoto. Watching from Shanghai, China, Ilongga ni. Di puta. Galupok-lupok agi. Mga Ilonggo kay Ilongga. Pinakagwapo nga mga mag-istorya. Richmond Monferrer, ambisyoso ka naman, di ka naman nanalo. Sino ka ba para magsabi kung mananalo o matatalo ako? Ako nga, hindi ko alam kung mananalo ako eh. Pag tumakbo ako. Basta, what is important is, I have the dream. I have the dream that one day this nation will rise up to fight off all the corrupt people. Galaxy, massive corruption under BBM. Gina Tanangunan. Okay lang po yan, attorney, kasi ready naman si BP. Sabi niya dyan, pag wala si BP, si Toto tatakbong presidente. Tingnan natin. Ang kampanya ko, paghiganti si Sara. Dulce, naka-default na ang settings nila sa impeachment against BP. Default na. Richmond Mon Ferreira, unti-unti nang lumalabas ang totoo. Ano bang lalabas ang totoo? What do you mean by that? You are insinuating something out of nothing. You are fond of loving out of nothing. Kaya siguro ang theme song mo, Richmond Mon Ferreira, making love out of nothing at all. Out of nothing at all. Minda Figueroa,
Bald, no one believe in you. Ganun ba kawawa naman kami mga kalbo? Walang naniniwala sa amin. Bakit ka nanood? Siguro naman katiting may tiwala ka rin sa akin. Sige lang, baka mamaya sa sunod araw, magkaroon ka rin pagtitiwala sa akin. Sir Toto kasi, shout out! Si Kamote, 124. Resmond Bon Pereira, bobo na lang bubuto sa mga Duterte. Sige, gustuhin na lang namin mga bobo na bubuto ka Duterte kaysa mga gago na nagpapaloko sa mga magnanakaw ng bilyon-bilyon. Gilbert Labrador, Pusong Bato, Attorney Toto, ilan po ipa-impeach, tanong lang po, ipa-impeach si BP, pwede ba? Pwede mo naman siya magpila sa Supreme Court. Hindi naman nawawala yan. Richmond Mon Ferreira, sumabog na lahat ang bulok ng mga Duterte. Ganoon ba? Galit na galit ka talaga sa Duterte. Ano ba ginawa Duterte sa'yo? Yung pinsan mo na adik, pinatay? Ganun ba yan? Kaya ka galit na galit? Bobby Cortez, good evening, Dr. Toto, legal mind expert, stand to defend what is right. Yes, I will stand to yield what is best for the Philippines. Dahil yan sa balita, Dr. Toto. Malita ka. Sabihin, do you know what is the biggest evidence that the 18 ex-Marines were telling the truth that they delivered money to the congressmen? Alam niyo ba kung anong pinakamalaking ebidensya? Ito po. Yung katotohanan na bumuto sila na i-impeach si Sara, yan ang ebidensya. Di ba? Tama? Kasi 25 sila sa bumuto doon ay yung sinasabi ng 18 Marines na tumanggap. Grabe. Gilly Ramirez, good evening po. Minda Figueroa, bald no matter what you do. Kanina ka pa dito. Dapat sana nag-log out ka na. Bakit nanood ka pa? You said I'm bald and you do not believe in me, but why are you there? Di ba? Sige, ito na suporta ako. Mag-solicit tayo. At tapos, Jairo, nice explanation, Dr. Toto. Malita lang ang katapat ng mga membro ng mga House of Crooks. File na sa Supreme Court. Pupunta po ako sa Supreme Court. Wala na tayong magagawa. Minda, no matter what you do, no one believe in you. Ulit. If you are still there, watching and listening to me, I mean that you are saying the other way. And the truth is, you love all my statements here. Diba, Minda Figueroa? Sino pa? Virgie Piquero, mga bubo itong Congress. Early, puro sila bendalo, may katapusan din yan. At nito, technical na po sila. Kalbo, galit na ako. Cool, look, tatakbo ka ba, Senador? Asa ka pa? Tatakbo ako kahit hindi na ako asa. Eugene Kajsner, PBBM Sulod. Ay, yan nagsisisi ka. Ang bansa ay nagdudukha dahil sa mga BBM na loyalista, kagaya mo Eugene Kajsner. Charlie, sa bagoong Pilipinas, sama-sama tayo magnakaw. Ganon nga ang nangyari. Shirley Rimando, Sara will be impeached. All the Duterte as well will face. Yun, grabe mga galit ninyo. Tapos, Istong, kahit si Kitty Tamakpo, tatalunin pa, inayan sila. Ganon nga. Virgie Piquero, Bendalo. Robert, so ang may malita, yung isa, si Kong Bung Suntay, ang no-see, Attorney Rodriguez, kumontra, pero bumuto pa rin siya ng yes. Meron talagang kaparangan. Hindi, bumuto pa si Attorney Rodriguez. Si Attorney Ropo, bakit nag-yes? Dapat no siya. Gregory Babara, Attorney Toto, may post si Attorney Palsis, ililipat daw ng detention facility ng si Ramil. Aba, ganun ba? Para i-coach nila? Malabo na Sara mo, sabi ni Ma'am Rafael Jep. Alam mo nga, Ma'am Jep Jen, you have become so irrational, to say the least. Galaxy, mas magaling ka pa po sa kanila, Attorney Toto. Nakakahiya mga taga House of Crooks. Franz Baduraya, Maleta Gang. So Teresa Sab, grabe, imbis na magtatrabaho itong mga taong ito, naging maganda uli ang Pilipinas. For investment, Sarsuela impeachment ang priority. So Virgie Piquero, kinasuhan ni BP,
si Sara, BP Sara, si Madriaga kanina. Okay? Pagdating Senado, para sa akin, sa Senado hindi sila mananalo, sinisiguro ko yan. Robert, final dyan yung sa Senado, yung alam mo pagkakamali dito, araw-araw na pag-usapan si Sara hanggang election day kaya mananalo si Sara kasi araw-araw siya pag-usapan. Tapos si Gregorio, pakit. Itong si Luistro, para silang plaka pa ulit-ulit na lang. Tapos Ben Marwerte, 5-4, 1%, hindi pa nga 1% yan eh. Less than 2%. More than 1% po yung Ben Marwerte. Bilangin mo mathematics mo. 1 divided by 54 is how much? Kung 1%. May 4 pa. Di ba? So, 1.12, mga 1.2%. 1.25% ang sagot. Berge Piquero, nakakahiya at nakakatawa itong Congress. Nag-imbestiga sila din corrupt. Paano maniniwala ang taong bayan? Kaya kini-question 25 kayo na binigyan ng malita tapos kayo rin ang buboto. Where is your morality? Where is your fairness? Where is your integrity? Ang integrity, ano mo ibig sabihin ng integrity? Yung wala kang bahid. Paano mo sabihin na wala kang bahid kung sinasabi ng mga 18 Marines na nag-deliver sila ng malita sa iyo? Okay, makinig kasi sa hearing ayon sa mga complaints at evidences ay talagang hindi, mali po kayo Francis Escoben. Mali po kayo, pinapakinggan ko rin, kulang-kulang. Maring may mali pero kulang-kulang ang ebidensya. Okay? Hermilino, rason. Puro mali naman sinasabi mo, puro self-serving. Karamihan sa mga kabig nyo, bumuto sa impeachment. Nakita nila ang liwanag, kaya naghintay ka na lang. Anong klaseng utak meron ka Hermilino, rason? Ay kapampangan ini. Florentino Piquendo. Sige, President mo na si Sara, saya. Roman Bengson, nagmamadali na kasi sila Dr. Toto, triple time na. Okay nga. Doxin Don, tama. Siupao, Duterte pa rin ang astig. Tapos Galaxy, tama po. Kaya kayo sir, na kay BP kapag si BP naging presidente. That's the reality. Di ba? Francis Escoben, talaga namang sufficient. Wala po, hindi po sufficient. Pag sinabi mo sufficient, ikaw po ay bobo. Pasensya na po. Pusong Bato, attorney, tanong lang po, if ma-impeach talaga si BP, pwede ba siyang po umapila sa Supreme Court? Tapos, Real Talk. Tapos, Dulce, good evening, attorney, watching from Davao City. Galaxy, busog pa sila, sir, sa mga malita. Tapos, Hilda Marquez, amen, precise. Manafort, yes, meron na, okay? So, itong, ayan na, rules of impeachment, 1/3, okay? So, matagal pa yung 1/3. Pag-testingan lang natin, may kasunod pa kasi na proseso. Yung magkaroon ng kumbate, magsasagot si Sara. Tapos si Istong, tapos si Robert, yung bumoto na 54, hindi naman didiis. Hindi bibis, puro mga kanyon, malitagang yun. Kaya bumoto sila. Mag-resign na lang si VP para pwede pa siya 2020. Hindi na siya mag-resign. Huwag niya dapat bigyan ng pagkakataon mga yan. Leah Tampoy, anong taong bayan ang pinagyayabang ni 32M voters? Wala na, turn off sa kanya. Kwento mo lang yan. Leah Tampoy, kwento mo lang yan. Galaxy, yung bumoto kay Malita, sila, shame on them. Ayan sinabi, nakita ko na. Same hand, papayag Duterte kami. Fortunato, Bahunsua. Sir Toto, matalo ba si VP? Hindi po matatalo. Mananalo po siya. Random user, wala kayong katibayan sa mga maleta. Marami pong katibayan. Okay? Hanggang dyan lang muna. Magandang gabi po, bayan.